Ako ay isang online seller. Pero alam mo, mahirap din kasi yung ganong negosyo, lalo na't ang daming kakompetensya. Ako pala si Hazel. Gusto ko maging matagumpay, pero nadadapa ako sa maraming bagay. Isa na dito ang problema sa pamilya ko. Yung mga utang na hindi ko na kayang pasanin mag-isa. Kaya't isang araw, nagdesisyon akong tanggapin ang alok ng kaibigan ko. Hazel, gusto mo ba ng trabaho? Ang boss ko kasi, nangangailangan ng trabahador. Temporary lang naman, sabi ni Jude, ang matalik kong kaibigan. Si Jude para na rin akong kapatid. Hindi ako nagdalawang isip. Para sa pamilya ko, ginawa ko ito. Naging katulong ako sa isang mayamang attorney. Pero hindi madali. Alam mo, nagbago ang lahat ng pananaw ko, lalo na tungkol sa pag-ibig. Kasi may mga alaala akong hindi ko kayang kalimutan. Bago ako maging ganito, may boyfriend ako. Siya yung nagde-deliver ng mga paninda ko. Akala ko siya na yung forever ko. Pero hindi pala. Palagi siyang lumalabas at may mini-meeting sa mga customer ko na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na pinagtaksilan niya ako. Pinagpalit ako sa isa sa mga customer ko. Masakit, sobra. Minsan, tinatanong ko pa ang sarili ko, kapalit-palit ba ko? May mali ba sa akin? Hindi ba ako maganda? Hindi ko na kayang sagutin. Siguro kaya na lang tinanggap ko ang pagiging katulong kasi ayokong masaktan pa. Ayokong maramdaman yung sakit ng mawalan muli ng pag-asa. Pero hindi ko naman kailangang mag-isa. May kaibigan akong nandyan palagi. Si Jude sa umaga at si Jade sa gabi. Magkakasama kami sa trabaho sa isang subdivision. Ang saya namin magkulitan, magtawanan. Siya lang yung nagiging dahilan para magpatuloy ako at masaya ako na nandoon siya para sa akin. Isang araw sinabi ni Jude, "Hoy! Ang tagal na nating nagtatrabaho dito pero ni minsan di pa tayo namasyal. Stress ka na, no?" Saglit akong nag-isip at sumagot, "Siyempre sino bang hindi ma-stress sa trabaho? Eh di tara na, magbakasyon tayo." Sagot niya sabay ngiti. Tsaka alam mo ba, binigyan ako ng boss ko ng libreng travel package. May airfare, may hotel, may tour at may allowance pa. Sumama ka na, wala ka nang iintindihin. Gusto ko sana pero wala naman akong gaanong ipon dahil halos lahat ng sahod ko ay napupunta sa pamilya ko. Pero naisip ko na minsan lang naman at makapagpahinga ako kaya't pumayag ako. Mabuti na lang binigyan ako ng bakasyon ng boss ko kaya pumayag ako. Sige na nga Jude, sasama ako pero tipirin natin ang gastos ha. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Akala ko simpleng bakasyon lang sa Baguio sa isang beach resort. Pero ang nangyari, naging isang di malimutang karanasan ito. Pagdating namin sa Baguio, sobra pala yung ganda ng lugar. Hindi ko inakala na ang saya ko pala dito. Habang naglalakad kami sa buhanginan, tinabig ako ni Jude at sinabi, "Grabe girl, kitang-kita sa mukha mo yung excitement." Napangiti ako at sumagot, "Siyempre, ang ganda dito." Sana magpatuloy lang ang kwento ko. Sana'y madala ko ang saya at liwanag na ito sa buong buhay ko. Nasa Baguio kami ni Jude, nag-e-enjoy sa mga tanawin at mga beach, pero hindi pala kami natapos sa simpleng bakasyon lang. Biglang bumalik ang pagiging makulit ni Jude, na para bang hindi siya pwedeng mawalan ng drama kahit saan kami magpunta. Alam mo ba, may bar daw dito kung saan maraming AFAM, ang daming gwapo, tara tingnan lang natin ang ABs nila. Sabi ni Jude na para bang wala nang bukas. Napailing na lang ako. Alam ko na, may plano na naman siya. Pero hindi ko magawa na tumanggi kasi siya naman ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya kahit medyo naiilang, sumama na lang ako. Ang gabing iyon, habang kumikislap ang mga ilaw sa bar at umaalingaw-ngaw ang malakas na musika, nakita namin ang mga tao na halos nagsisiksikan. May mga simpleng babae pero sobrang sexy, may mga kilalang personalidad na halos topless na, may mga Becky, at may mga konserbatibo rin tulad ko. Habang umiinom ng tequila, biglang sinabi ni Jude, "Gustong-gusto ko talaga ang party." Sabi ko na nga ba, sulit ang pagpunta natin dito. Wala na nga tayong love life, pati ba naman mata natin? Ipagdadamot pa natin sa sarili natin? Hindi pwede yan. Tinitigan ko siya. "Bakit ba ganyan ka? Hindi ba pwedeng tahimik lang tayo?" Pero hindi siya tumigil. Lumingon siya sa akin at bumulong, "Alam mo, dapat dito ka na lang maghanap ng soulmate. Matagal ka ng single girl, huwag kang masyadong mapili, ano? Ang ganda mo kaya, sexy, slim, at sobrang kinis. Hindi halata na isa kang yaya."
Napanganga ako at hindi ko na napigilang mag-react. Hoy, shut up ka nga! Anong connect ng pagiging yaya sa pagiging maganda? Pero hindi siya tumigil. Tawang-tawa siya sa sinabi ko. Tapos bigla siyang tumayo at sinabihan akong, ayun oh, may lalaking nag-iisa. Lapitan mo na. Nag-alinlangan ako. Hoy, alam mo namang hindi ako basta-basta lumalapit sa lalaki. At isa pa, basta't hindi katulad ng ex ko na babaero at manloloko, ayos na ako. Hi girl, tama na yung pag-iisip sa ex mo. Move on, dali, halika na. Sabay hatak sa akin papalapit sa lalaki. Napansin ko na parang hindi ko na kayang tanggihan. Kaya kahit may kaba sa dibdib, sumunod na lang ako. Nang makarating kami sa tabi ng lalaki, muntik nang magdikit ang aming likuran. Nakafocus siya sa inumin niya, pero nang magtagpo ang aming mga mata, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ay, sorry, sabi ko, sabay lingon kay Jude. Pasensya na, makulit lang tong kaibigan ko. Pero ang lalaki, hindi siya nagalit. Nakangiti lang siya sa akin. Matangos ang ilong, chinito ang mga mata, at may kakaibang kinang sa titig niya. Parang may magnetic pull na nagdala sa sakin. May malalim siyang boses biglang sinabi, okay lang. Hindi mo naman sinasadya, miss. By the way, anong ginagawa niyo rito? Pwede ko kayong i-entertain. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako nakasagot agad dahil hindi ko alam kung paano mag-react. Kaya si Jude, syempre, hindi pwedeng mawalan ng pagkakataon na magpatawa, kaya siya na ang sumagot. Oh, hello there, Mr. Pogi. Ako nga pala ang BFF ni Hazel, Jude sa umaga, pero since gabi na, Jade ang name ko. Sabay tawa at inabot ang kamay niya sa lalaki. Si Prince, ang lalaki, ngumiti lang at inabot ang kamay ni Jude. Prince, pakilala niya. Dahil sa kabang nararamdaman ko, nagdadalawang isip ako kung dapat ko bang makipagkamay o hindi. Pero nang iniabot ni Prince ang kamay niya sa akin, naisip ko, wala na akong magagawa, kaya't inabot ko na rin. Nang magdampi ang aming mga palad, parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Bigla akong natakot kaya agad kong binawi ang kamay ko. Napansin ito ni Prince kaya agad kong sinabi na, okay lang, nagulat lang ako. Nagkatinginan kami at hindi ko alam kung paano magsimula. Gusto niyo bang uminom? Tanong ni Prince. Biglang sumingit si Jude, syempre yes, kaya nag-order kami ng isang case ng alak. Nagulat ako sa sinabi ni Jade, kaya nagtanong ako, bakit ang dami nito? 3 lang tayo mauubos ba natin yan? Ngumiti si Prince at sinagot, may mga kasama naman ako. Don't worry, mababait silang tao. Nagsimula kaming mag-usap at na-realize ko na si Prince ay may kasama palang kaibigan at nabanggit niya sa akin na sobrang stressed siya sa trabaho kaya nag-decide siyang magbakasyon. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Jude na tahimik ako at patago niyang tinapik ako. Relax ka lang girl, sabi niya. Pero sa totoo lang, mas lalo akong kinabahan. Sa isang gabi na puno ng kakulitan at kalokohan, nang makalayo kami ni Jude papunta sa CR, biglang sinabi ni Jude, ano ba problema mo? Baka naghihintay na si Pogi sa atin doon. Sabi ko naman, nakakahiya kung ano-ano na lang ang sinasabi ko kanina. Tapos, anong oras pa darating yung mga kasama niya? Palalim na ng palalim ang gabi. Ngumiti si Jude, sabay bulong, aba mukhang magiging masaya ka ngayong gabi girl, swerte mo kaya. Pero ako medyo masakit na ang ulo ko. Kung pwede lang ayoko nang umuwi, gusto ko na lang manatili sa hotel, mag-Netflix at mag-chill. Pero ayan nga, si Jude, kulang na lang ihabilin ako kay Prince. Girl, baka ito na ang chance mo. Magka-boyfriend ka na rin sa wakas. Mabait naman yung si Prince, pangungumbinsi ni Jude. Pero tumanggi ako. Ano ka ba? Hindi mo ba napansin? Halatang mas matanda siya sa akin. Siguro mga 5 o 6 na taon ang tanda niya. Napangisi si Jude. Kaya pala. Kasi yung type mo, yung mga bata pa, yung mga isip bata, yung immature, parang ex mo. Nag-react ako, hoy. At tinampal siya ng mahina lang naman. Pero nang linggunin ko, nakita kong nakatingin na sa amin si Prince. Kaya dali-dali kaming bumalik sa table, hindi ko kayang mapahiya. Pagbalik namin nandun na ang 2 kaibigan ni Prince. Ipinakilala ni Prince ang mga ito at sa pagkakataong iyon, nagpaalam na ako. Mauna na ako, medyo nahihilo ako, masakit ang ulo ko, kailangan ko nang umuwi, sabi ko.
Totoo naman na nahihilo ako, pero ang mas nakakabahala, nakita ko pa ring nakatingin sa akin si Prince. Samantalang si Jude, para bang walang pakialam, nag-excuse siya. Nako po, pasensya na kayo sa BFF ko. Medyo mahina lang talaga siya sa inuman, sabay tingin sa mga kaibigan ni Prince. Pero bigla si Prince ang nagsalita, kaya mo bang umuwi mag-isa? Medyo malayo yung hotel mo, hatid na kita. Agad akong tumanggi. Ay hindi na, nandito pa yung mga kasama mo, dapat kayo muna ang mag-bonding. Pero siya, umiling. Delikado kung mag-isa kang naglalakad pa uwi. Maraming lasing sa paligid, lalo na't ang daming bars dito. Dahil wala na akong magawa, nagtinginan na lang kami ni Jude at sabay na siyang nagsabi, "Sige na girl, minsan lang to." Nang wala nang ibang option, sumama na lang ako kay Prince. Habang naglalakad kami sa buhanginan, tahimik kami pareho, pero mabuti na lang at siya ang unang bumasag ng katahimikan. By the way, hindi ko pala nasabi kanina, single ako, sabi niya na may halong pag-aalinlangan. Napakunot ang noo ko. Ano naman ngayon kung single siya? Hindi ko naman tinanong. Sigaw ng isip ko. Haze, lalo lang niyang pinapalala ang awkwardness. Kaya ang nasabi ko na lang ay, ganun ba? Sorry to hear that. Pero nung nagmumura ako sa sarili ko, natuwa si Prince. Alam mo? Tanong niya bigla. Ano yon? Sagot ko. Single ka, di ba? Pero bakit ang ganda mo? Diretsong sinabi ni Prince. Nagtaas ako ng kilay. Hay nako, ito na naman. Ito na ba yung mga banat ng mga babaero? Yung pakikipagkilala muna, tapos magpapanggap na interesado sa buhay mo, tapos magko-comfort, tapos susubukang lokohin ka? Pinag-cross ko ang mga braso ko at tiningnan siya ng matalim. Ano bang balak mo? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? At saka, bakit parang ang sweet mo sa akin? Napatawa si Prince. Relax ka lang. Parang nanonood ka ng K-drama or nakikinig ng drama sa radyo. Totoong buhay to, hindi script. Ipinagpatuloy namin ang lakad at sa kabila ng mga alalahanin ko, hindi ko rin maiwasang maging curious. Baka nga may mga hindi inaasahang mangyari ngayong gabi. Habang naglalakad kami ni Prince papuntang hotel, biglang napahiya ako sa sarili ko. Ano ba itong pinasok ko? Ang mga katanungang naglalaro sa isip ko at ang pakiramdam ko ng kaba, hindi ko na kayang itago. Sa loob ng 10 minuto, nakarating kami sa hotel. Si Prince hindi pa rin tumigil sa pag-aalok na ihatid ako hanggang sa kwarto ko. Baka mahilo ka mamaya, baka magsisi ako kapag iniwan kitang mag-isa, sabi niya. Habang papasok kami sa hotel, nagiinit ang pisngi ko. Kilalang kilala ko ang sarili ko. Meron akong social anxiety at sa pagkakataong ito, parang gusto ko nang sumabog sa kahihiyan. Kung hindi lang dahil kay Jude, hindi ako mapapasok sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat ng inis ko kay Jude, hindi ko maiiwasang mag-isip na wala namang mawawala sa akin. Kaso, paano ba naman ako makakatitig kay Prince? Bakit ang hot niya? Sigaw ng utak ko. Bukod pa roon, gentleman siya, masarap kausap, at higit sa lahat may maayos na trabaho. Hindi siya basta-basta tambay lang. Hindi naman ako naghahanap ng lalaking mayaman. Ang gusto ko ay yung may sipag at tiyaga. Sobrang lasing ko na sa mga oras na yon at dahil sa sobrang kalasingan may nangyari sa amin ni Prince. Nung matapos na kami, napatanong ako sa sarili ko, pero bakit ganito? Bakit ko ginawa yon? Mali ang ginawa naming. Ibinigay ko ang sarili ko sa isang lalaking kakakilala ko lang. Ibinigay ko ang aking tiwala at agad-agad, hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Napansin ko na lang na parang may kilig akong nararamdaman sa titig niya, pero agad ko ring nilabanan. Hindi ko kayang magpakabobo ulit. Mas nangingibabaw ngayon ang kaba at takot ko. Hindi ko alam kung bakit ako nandyan. Nagdududa ako sa sarili ko at sa nangyari. Mabilis kong sinabihan ang sarili ko, mali itong ginagawa ko. Paulit-ulit kong saway sa sarili ko hanggang sa dumating na kami sa kwarto ko. Nagdesisyon ako habang tumutok ang mata ko kay Prince na nakahiga at mahimbing na natutulog. Bumangon ako mula sa kama at bumaba sa hotel para hanapin si Jude. Kailangan ko ng tulong. Napatanong ako sa aking isipan. Nasaan ka, Jude? Ano bang ginagawa mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari to. Kasalanan mo to. Pinilit ko lang pakalmahin ang sarili ko habang bumababa sa lobby.
Habang naglalakad ako sa lobby ng hotel, panay ang bulong ko sa sarili ko. Ano ka ba, Hazel? Ano tong ginawa mo? Hindi mo nga pinag-isipan to, bakit ngayon lang? Bakit siya? Bakit sa taong hindi mo pa lubusang kilala? Sobrang gulo ng isip ko. At sa wakas, nakita ko si Jude. Nakaupo siya sa may sulok at pinapanood ang pagsikat ng araw. Tumakbo agad ako palapit sa kanya. Jude, dito ka lang pala. San ka ba kagabi? Tanong ko, halatang naguguluhan pa. Bakit hindi ka bumalik agad sa kwarto natin? San ka ba nagpunta? Tumingin siya sa akin at ngumisi. Tingnan mo kung sino ang nagtatanong, sabi niya at nagtaas ng kilay. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, medyo naguguluhan. Napahagalpak ng tawa si Jude. Oh my gulay, Hazel! Alam ko kung anong nangyari kagabi. Alam kong magkasama kayo sa kwarto. Biglang nanlaki ang mata ko. Ano? Paano mo nalaman? Ngumisi si Jude at nagpatuloy. Kaya sino ngayon ang nag-aalala dyan? Alam kong first time mo yan. Napayuko ako at napakamot ng ulo. Wala akong maitatago sa kaibigan ko. So anong balak mo ngayon? Tanong ni Jude na halatang natatawa. Napasimangot ako. Hindi ko alam, Jude, anong gagawin ko? Tumawa lang siya. Hala ka, sino ba nagsabing ibigay mo agad ang bataan mo sa kakakilala mo lang? Akala ko ba naghahanap ka ng jowa, hindi ng one night stand? Napabuntong hininga ako. Ikaw kasi kung hindi mo ako tinulak kay Prince, hindi mangyayari to. Hoy, wag mo akong isisi. Ikaw lang ang makakasagot niyan, girl. So, anong plano mo kay Prince? Tanong ni Jude, mas seryoso na. Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Napaisip ako sandali bago sumagot. Natutulog pa siya sa kwarto. Biglang tinakpan ni Jude ang bibig ko. OMG, ibig sabihin seryoso siya sa nangyari? Alam mo kasi, kung hindi siya seryoso, edi sana umalis na siya pagkagising niya. Hindi na kayo magkakausap ulit. Pero ang mas matindi, andun pa rin siya, aba, iba to. Tahimik akong nag-isip. May punto siya. Pero kahit na, pakiramdam ko pa rin ay mali ang nangyari. Jude, tulungan mo ako. Paano ko siya iiwasan ngayon? Biglang nanlaki ang mata ni Jude. Grabe ka naman, bakit mo siya iiwasan? Hindi mo ba naisip na good sign yun? Na nandyan pa rin siya pagkagising mo? Ibig sabihin, gusto ka niyang makilala ng mas mabuti. Pero kahit may punto siya, alam ko na hindi pa ako handa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Parang ang bilis ko nalaglag sa sitwasyon at ang masakit pa, may sama pa rin ako ng loob sa ex ko. Inaamin ko, may nararamdaman ako kay Prince. Aaminin kong attracted ako sa kanya. Pero hindi dapat ganito ang nangyari. Bumalik kami sa kwarto para makita kung gising na siya. Habang naglalakad kami papunta roon, nagpaalala si Jude, huwag kang magpanik. Ako ang bahala sa plano natin para makatakas ka. Nasa tapat na kami ng pintuan, inabot na ni Jude ang doorknob pero biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Prince sa harapan namin. Oh, gising ka na pala, sabi nito. Nagkatinginan kami ni Jude at ngumiti si Prince sa akin. Hinahanap kita kanina, saan ka galing? Mabilis ang sagot ko. Hinanap ko lang ang kaibigan ko. Napansin kong tinutukso ako ni Jude sa gilid, kaya agad nitong kinuha ang tiempo para magpaalam. OMG, naalala ko bigla. May schedule pa pala akong aayusin. Wedding coordinator ako. May party akong hahawakan. Sabay senya sa akin na sumunod na lang. Tumango ako at sumunod kay Jude palabas. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong pag-iwas. Oo nga pala, nabanggit mo na yan sa akin. Sagot ko kay Jude. Pasensya ka na, Prince, pero kailangan na naming umalis. Nagpaalam na ako kay Prince. Kinuha ko na ang mga gamit ko na nai-prepare ko na kanina. Halata sa kilos ko na gusto ko nang takasan ng sitwasyon. Natapos ang bakasyong iyon at akala ko tahimik na ang buhay ko. Abala ako sa trabaho bilang yaya ng isang mayamang retiradong abogado. Ayos lang naman kasi mababait sila at hindi ganoon kabigat ang trabaho. Tinutulungan pa ako ng asawa ng attorney. Salamat naman at marami akong natapos ngayong araw. Siguro lilinisin ko muna ang sala bago dumating ang mga amo ko. Bulong ko sa sarili ko habang nag-aasikaso. Pero biglang tumunog ang cellphone ko. May tawag. Kasabay nito narinig ko ang tunog ng isang pamilyar na boses. Nagulat ako at agad akong lumingon. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Prince.
Hindi ko inaasahan na muling magtatagpo ang landas namin. Napansin ito ng mga amo ko. "Oh, magkakilala pala kayo?" Tanong ng amo ko. Agad akong umiling at umiwas ng tingin. "Hindi po ma'am sir, siguro po nagkita lang kung saan." Tahimik si Prince pero hindi siya nagatubiling tanggapin ang alok ng mga amo ko na uminom muna ng kape kasama sila. Natapos ang araw na iyon nang alam kong panakaw-nakaw ang mga sulyap ni Prince sa akin. Pero kunwari, hindi ko ito nakita. Kunwari, hindi ko siya kilala. Pero sa totoo lang, may nararamdaman akong kaba. Kakagaling ko lang sa panloloko ng ex ko, masyadong sariwa pa ang sugat. Sino ba naman ang kayang pumasok agad sa isang relasyon matapos ang mapait na karanasan? Pagkatapos ng kape kasama si Prince at ang mga kaibigan ng amo ko, nagpaalam na sila. Pero biglang nagsalita ang amo ko. "Ah, Hazel, ihatid mo naman siya sa labas. Nakakahiya naman sa bisita natin." "Nako, hindi na po, okay lang po ako," sagot ni Prince. Pero bigla rin niyang dinugtungan. "Pero sige na nga, ihatid mo na lang ako, Miss Hazel. Hindi ko pa kasi kabisado dito." Wala pa siyang ginagawa, pero parang gusto ko na talagang tumakbo palayo. Habang palabas ng bahay, parehong tahimik kami, pero biglang nagsalita si Prince. "Bakit ka umalis? Bakit ka tumakbo palayo sa akin? Bakit mo ako iniwang parang tanga?" Napakagatlabi ako, ayaw kong sagutin. "Di ba sinabi na namin ni Jude ang dahilan? Kailangan naming umalis noon." Tumawa lang si Prince. "Talaga ba? Hindi mo ba alam na kanina lang nakasalubong ko si Jude dito sa subdivision? Alam mo ba, inamin niya sa akin na dito rin siya nagtatrabaho? Akala ko ba wedding coordinator siya?" Natameme ako. "Bakit mo ako niloko?" Patuloy ni Prince. "Dahil ba gusto mo lang akong takasan?" "Hindi ganon," sagot ko. "Ano ba ang dapat kong takasan? Alam mo kung ano ang nangyari. Sino ba namang mag-aakala na mangyayari yon sa atin?" Napailing lang si Prince. "Oo, walang nag-akala. Pero alam mo, gusto ko pa sanang mas higit pa roon ang mangyari." Hindi ko na hinayaang tapusin ni Prince ang sinasabi niya. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo. "Ano, tatakbo ka na naman?" sigaw ni Prince. Lumingon ako at walang alinlangang sumagot. "Oo." Hinawakan niya ang braso ko pero agad ko itong inalis at tumakbo pabalik sa bahay ng amo ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa ginagawa ko. Lumipas ang mga araw at mabuti na lang hindi na ako ginulo ni Prince. Isang araw kasama ko si Jude sa pamimili nang biglang tumunog ang cellphone ko. May tumatawag mula sa hindi kilalang numero. Dali-dali kong sinagot, iniisip na baka emergency ito. Pero nang marinig ko ang boses mula sa kabilang linya, nanlaki ang mga mata ko. Agad kong tinakpan ang telepono at bumulong kay Jude. Siya yun, tumatawag siya. Nataranta ako. Napakunot noo si Jude nang makita niyang natakot ako sa tawag na yon. "Sino?" tanong niya, halatang naguguluhan. "Si Prince," sagot ko, medyo kabado. Napangisi si Jude kaya hindi ko maiwasang mapakunot ang noo ko. "Aba, sagutin mo. Ibig sabihin hindi lang siya after sa isang gabi, hindi lang siya trip-trip lang." "Ano ba, 2 beses lang naman siya tumawag?" Pabirong sagot ko pero may nararamdaman pa rin akong kaba. Hindi ko sinagot ang tawag ni Prince. Nagkunwari akong abala pero kahit anong gawin ko, hindi mawala-wala ang kaba ko. Lumipas ang mga araw at kahit minsan ay nagkakasalubong kami ni Prince, hindi ko siya hinabol. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang gusto ko na lang lumayo sa kanya. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami ni Jude sa subdivision dahil inutusan kami ng amo namin, biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Napansin ko ang mga mata ni Jude na nanlaki. "OMG!" bulong niya sabay yugyog sa akin. "Ano na naman?" Iritadong sagot ko pero ramdam ko na may kaba sa dibdib ko. "Nako, alam mo kung sino nandyan?" sabi ni Jude na parang may tinatago pang impormasyon. "Sino?" tanong ko, hindi alam kung anong aabangan ko. "Si Prince," sabi ni Jude na may pagka-excited. Nanlaki ang mata ko. At hindi lang basta si Prince, kasama pa nito ang mga taong nakasama namin sa beach noong bakasyon. May dala silang mga gamit at parang may nililipat silang bagay sa isang bagong bahay. "Bakit sila nandito?" tanong ko sa sarili ko, parang may isang pirasong puzzle na hindi ko maisip.
Habang papalapit kami, napansin ko na nakatingin si Prince sa aming direksyon. Nang makilala niya kami, kumaway siya at masayang nagsabi, "Oh, nandito ka pala, 'di ba? Hi, kapitbahay." Nanlaki ulit ang mata ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o kung ano ang gagawin ko. Si Jude naman ang sumagot na parang wala lang sa kanya. "Aba, may bago tayong kapitbahay." Napailing siya at bumuntong hininga. "Wow, anong ibig sabihin nito?" "Hi, Hazel." Bati ng isa sa mga kaibigan ni Prince sabay kindat sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kindat na yon, pero halos magtago ako sa likod ni Jude. Napangiti lang si Prince at lumingon kay Jude. "Hello, dito ka ba nakatira?" Tanong niya na parang hindi kami nagkita noong nakaraang linggo. "Oo," sagot ko, naguguluhan pa rin. "Diyan ka ba titira?" Tanong ko. "Oo naman," sagot ni Prince. Medyo mahaba pa ang bakasyon namin at palagi naman kaming nagrerenta dito sa Metro Manila kaya naisipan na naming bumili ng bahay. Biglaan nga lang, nakita namin na rush for sale. Kailangan daw talaga ng may-ari na ibenta ito agad kaya sinunggaban na namin. Siyempre, hindi ko maiwasang mag-isip kung may ibang dahilan si Prince para tumira sa lugar na ito malapit lang sa bahay ng mga amo ko. At siyempre, dagdag pa niya, mas malapit ito sa mga kaibigan ko. Tumingin siya sa bahay ng amo ko at may kakaibang tingin na parang may ibig siyang sabihin. Hindi ko na alam kung ang tinutukoy niya ay ang mga kaibigan niya o ako. Napangiti si Jude at nagkomento, "Aba, mukhang hindi lang sa mga kaibigan mo ito malapit, Prince, ha?" Natawa si Prince, parang wala lang sa kanya. "Okay lang yan," sabi niya at may pasimpleng ngiti. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kaya nagmadali na lang akong lumayo. "Sige na, enjoy kayo dyan," paalam ko, pero halos tumakbo na ako pabalik sa bahay. Kinabukasan, laging nakikita ko si Prince. Tuwing umaga, habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay ng amo ko, naroon siya, umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. At hindi ko maiwasang mapansin siya, kasi palaging nakatingin siya sa akin. Minsan, gusto ko na lang magtakip ng mata pero hindi ko magawa. Ang hindi ko maipaliwanag parang sinasadya niya talagang nandyan. Hindi lang basta para magbasa, kundi para makita ako. Tuwing nagjo-jogging ako, halos magkasabay pa kami ni Prince. Naaasar na ako pero hindi ko kayang magpanggap na hindi ko siya naririnig. "Miss Hazel, jogging?" Tanong ni Prince habang tumatakbo siya sa tabi ko. Hindi na ako nakatiis. "Tama na, Prince, ano ba talaga ang gusto mo?" Sigaw ko. "Anong gusto ko?" Sagot ni Prince. "Ikaw, Hazel, hindi mo ba alam na halos mabaliw na ako sa kakaisip sa'yo?" Natigilan ako, ang bigat ng mga salitang iyon. "Ikaw itong lumalayo sa akin, ano bang problema mo? Ex-boyfriend mong immature na niloko ka, akala mo ba magiging katulad ko siya?" Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga saloobin. Hindi ko agad naisip kung anong isasagot ko. "Hindi, Hazel. Kaya kung ano man ang kinatatakutan mo, pwede bang bitawan mo na yon? Pwede bang gibain mo na yung pader na nilagay mo sa pagitan natin? Dahil hindi ako titigil, nagustuhin mo rin ako." Tinutukso na naman ang puso ko. Basang-basa kami ng pawis. Habang umiinom ako ng tubig, ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Seryoso ba siya? Bakit ginagawa ni Prince ang lahat ng ito kung hindi? Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa buong maghapon. Naiilang ako, parang may kulang sa araw ko. Ano ba to? Inis na bulong ko sa sarili. Pinagtabuyan mo siya tapos ngayon parang hinahanap mo siya? Napailing na lang ako sa sarili ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ganito. Kinagabihan, lumabas ako para magtapon ng basura. Medyo malayo ang basurahan at madilim sa lugar na iyon kaya palaging kinakabahan ako tuwing ginagawa ko ito. Habang naglalakad, may pakiramdam akong may sumusunod sa akin. "Kalma lang, baka aso lang yun," bulong ko sa sarili ko. Pero habang bumibilis ang lakad ko, parang may ibang tunog na sumusunod din sa akin. Habang tumatakbo ako ng mas mabilis, narinig ko ang hakbang na mabilis din. Magsisigaw na sana ako nang biglang sumigaw si Prince, "Hoy, sandali lang!" Napahinto ako. Paglingon ko, si Prince pala. Hingal na hingal siya, halos hindi makahinga. "Nasa malapit na tayo sa park ng subdivision," sabi niya, sabay hingal. "Anong ginagawa mo dito? Bakit ang bilis mong tumakbo? Napagod na ako kakahabol sa'yo." "Ikaw pala yon. Akala ko kung sino." Sagot ko, halos natataranta na.
Sino ba nagsabi sa'yo na tumakbo? Sagot ni Prince. At bakit ka pa nagtapon ng basura sa ganitong oras? Alam mong madilim dito. Baka mamaya may masamang tao pang dumaan at atakihin ka rito. Ano na lang ang magagawa ko? Sagot ko na lang. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinila ako patungo sa upuang malapit sa malaking puno sa parke. Doon, inupuan niya ako at isinandal sa puno, sa lugar kung saan walang makakakita sa amin. Agad akong nagtanong sa kaba, "Hoy, anong ginagawa mo?" Hindi ko natapos ang tanong ko nang bigla niyang idampi ang kanyang labi sa aking labi. Ang katawan ko ay parang na-freeze, ang init ng kanyang labi at ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinabukasan, agad kong kwento kay Jude ang nangyari. Nasa gitna kami ng pamimili nang hindi ko na kayang pigilan ang ngiti ko. Laking gulat ko nang magsalita siya, halos sumigaw. Alam ko! Alam kong mangyayari to! Ang saya-saya niya habang napailing. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Buti naman at dumating na yung panahon na kumilos ka rin. Sabi ko sa'yo, seryoso si Prince. Huwag ka nang maging makitid ang utak, girl. Go, go, go. You deserve it. At mas deserve ka niya kasi masyado mo na siyang pinahirapan. Hindi ko na kayang pigilan pa ang saya ko. Nang marinig ko iyon mula kay Jude, pakiramdam ko tuloy na may malaking nagbago sa buhay ko. Hindi ko akalain na ganito magiging magaan at masaya. Hindi ko na kailangang magtago pa. At doon nga nagsimula ang opisyal na relasyon namin ni Prince. Hindi na namin itinago ang nararamdaman namin sa isa't isa. Naging super sweet kami. Ang bawat araw ay puno ng kilig at saya. Para bang naging simple na lang maging masaya. At si Prince na ang naging dahilan noon. Lumipas ang mga linggo at dumating ang aming unang anibersaryo. Ang bilis ng panahon, hindi ko inakalang darating kami sa puntong ito. Mabilis, pero masaya kami. Nagkaroon ng pagkakataon si Prince na sumampa sa barko, kaya naging long-distance relationship kami. Mahirap, oo, pero pareho naming pinili na magpatuloy. Kung si Love nga daw ang magtataguyod sa lahat, bakit hindi kami susuko? Ngayon, nandito kami sa isang 5-star hotel and restaurant upang ipagdiwang ang aming unang anibersaryo. Si Prince ang nagplano ng lahat, bulaklak, regalo, at isang espesyal na hapunan sa isang pribadong lamesa. Habang kami ay nakaupo, hindi ko inaasahan ang susunod na ginawa ni Prince. Lumapit siya sa likod ko, inangat ang buhok ko, at isinabit ang isang magandang kwintas sa leeg ko. Nanlaki ang mga mata ko, at parang naramdaman ko na para akong prinsesa sa piling niya. Ang saya ko. Pagkaupo ni Prince, may napansin ako sa cellphone ko. May notification ako sa social media. Habang iniisip ko ang mga nangyayari, nakita ko ang notification ni Prince sa cellphone ko, ang relationship request niya. Natawa siya habang tinatanong ako, Prince, ano to? Ngumiti lang siya. Ina-announce ko lang na tayo na. Nag-aalangan pa ako. Ha? Medyo naguguluhan. Parang hindi ko kayang magdesisyon agad. Oh, mahal. First anniversary na natin. Siguro naman panahon na para ipaalam natin sa lahat, hindi ba? Tanong niya na parang seryoso sa lahat ng nararamdaman niya. Medyo natahimik ako at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Para bang may kulang o may hindi ko pa kayang ibukas. May problema ba? Seryosong tanong ni Prince. May tinatago ka ba? Wala akong tinatago. Pero aaminin ko, hindi pa alam ng pamilya ko na may boyfriend na ako. Napatingin ako kay Prince at nahirapan akong ipaliwanag. Kasi nakita nila kung gaano ako nasaktan noon. Siguro kaya medyo nag-iingat sila. Tumingin siya sa akin at bigla niyang binitiwan ng mga salitang ito. Hazel, hindi ba ipinakita ko na sa'yo kung gaano ako kaseryoso? Panahon na. Muling napaisip ako. Tama ka, sagot ko. Saka ko naisip na baka nga hindi ko na dapat itago pa ang relasyon namin. Ngunit bago ko pa mapindot ang accept, may biglang pumasok sa restaurant, isang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Nakalimutan ko. Sabay tinignan ko si Prince na hindi pa rin alam ang nangyayari. Prince, andyan si Papa! Lumingon si Prince at nakita ang matandang lalaki. Nagulat siya pero nanatiling kalmado. Okay lang yan, panahon na siguro para ipakilala ko ang sarili ko sa kanya. Mabilis akong umiling. Hindi, Prince, hindi ko siya pwedeng biglain. Hindi pa niya alam na may boyfriend ako. Hindi na ako nakagalaw at tumayo ako. Tayo na, magtago tayo.
Ngunit huli na, nakita na kami ng tatay ko. Bumagsak ang mga mata ko at agad na kinawayan ako ng papa ko. Tumayo siya at lumapit sa amin. Nang makalapit siya, niyakap niya ako at nagtanong, "Anak, anong ginagawa mo rito?" Napatingin siya kay Prince pagkatapos ay nagtanong, "Sino siya?" Doon ako napako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang naghalo ang takot at hiya. Parang ang sakit sa puso ko na hindi ko siya agad ipinakilala. Naisip ko, bakit ko siya itinanggi? Hindi ko ba naiisip ang lahat ng nararamdaman niya? Naisip ko kung paano ko siya pinigilan sa mga bagay na sana ay matagal na niyang naramdaman. Ang magagawa ko na lang ay labanan ang sarili kong isipan at hindi na kayang itago ang totoo. Isang araw habang nakaupo ako sa sofa, nag-iisip ng mga nangyari, hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Tumahimik ako nang makita ko si Prince na kasama ang mga magulang ko. "Ma? Pa? Prince? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot, kaba, at kalituhan. Ngumiti si Prince sa akin at ang mga mata niya, ang mga mata na dati ko nang nakitang puno ng pagnanasa, ngayon ay kumikislap na may bagong sigla. "Nandito ka na pala, na miss kita," sagot niya ng buong lambing na halos magpahulog ng puso ko. Nagulat ako at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Matagal ko nang namimiss si Prince at sa tingin ko, tamang-tama ang pagdating ko sa oras na ito. Maya-maya, lumapit ang mga magulang ko at parang wala lang sa kanila ang lahat. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ng aking ina na para bang kinikilig pa. "Hindi ako magagalit sa relasyon ninyong dalawa. Nakakatuwa kayong panoorin." Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. "Mapa, hindi ko pa yata kayang harapin ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Naisip ko lang na parang lahat ng ito ay dumaan na lang sa akin ng mabilis. Bakit nga ba ako nahirapan? Siguro dahil na rin sa takot ko sa magiging reaksyon ng mga magulang ko at sa mga hindi ko kayang itagong nararamdaman. Tumango si Prince, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko. "Hazel, alam ko na matagal na kitang inuunawa. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung magtatagal man ako sa buhay mo, ayokong maging kabuntot ng iyong mga problema. Pero kung magtutulungan tayo, wala nang magiging hadlang." "Prince," mahinang bulong ko. "Anong ibig mong sabihin? Anong balak mong gawin?" Nagkatinginan kami at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang ibubulong ni Prince. Sabi niya, "Ako, ikaw, at ang ating pamilya. Magsimula tayo sa panibagong simula." Habang nakaluhod si Prince sa harapan ko, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Pagkahaba-habang sandali ng katahimikan, parang isang saglit lang ang lumipas. Pero ang totoo, ang tanong na iyon, ang tanong na magpapabago ng lahat, ay nagsisilbing takaw ng aking atensyon. "Prince, pasensya ka na, pero ito talaga ang dahilan kung bakit ako umuwi." Nagsimula akong magsalita, kahit hindi ko pa rin matanggap ang sitwasyon. "Mapa, gusto kong sabihin ang totoo. Oo, kaibigan siya ng boss ko, pero hindi ko nasabi ang pinakamahalagang parte. Siya ang boyfriend ko. Inilihim ko dahil natakot akong mapahiya." Tumingin ako sa mga magulang ko. Ang mukha ng mama ko ay puno ng pangunawa at hinaplos pa ang pisngi ko. "Anak, naiintindihan namin na ipaliwanag na sa amin ni Prince ang lahat. Mabait siyang tao at masaya kami para sa'yo. Alam naming hindi siya katulad ng lalaking hindi nararapat para sa'yo noon." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Parang bigla ko nang naramdaman ang magaan na pakiramdam. Ang bigat na iniwasan kong harapin ay unti-unting nawala. Tumango ang aking ama at nagbigay ng payo. "Pero anak, sa susunod, huwag mo na kaming pagsisinungalingan. Huwag kang mahiyang ipakita ang taong mahal mo, lalo na kung handa siyang gawin ang lahat para sa'yo. Alam mo bang halos 5 araw na siyang nandito? Pinatunayan niya sa amin kung gaano kanya kamahal." Napatingin ako kay Prince. Doon ko lang naalala na nakaluhod pa siya. "Ay, sorry! Nakalimutan ko!" Natatawa kong sabi, sabay tingin kay Prince. "Ano nga ulit yon?" Napangiti siya at huminga ng malalim bago tumugon. "Hazel, sa tingin ko ito na ang tamang oras.
Pakasalan mo ako, samahan mo ako habang buhay. Alam kong marami pa tayong pagdadaanan, pero naniniwala akong kaya natin itong lampasan. Noon, ikaw ang tumatakbo palayo sa akin, at ako ang humahabol. Ano pa ba ang hindi ko kayang gawin, mahal ko? Mahal kita, Hazel, higit pa sa sarili ko. Parang isang tinig na bumulong sa aking puso, isang tinig na nagsasabing, oo. Nang ngumiti ako, saglit na nag-isip bago nagsalita. Prince, patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ko na uulitin iyon. At oo, handa na rin ako. Pakakasalan kita at magiging magkasama tayo habang buhay. Mahal kita sobra. Pinatayo ko siya at niyakap ng mahigpit. Ang sobrang kaligayahan at pagmamahal na nararamdaman ko, ang saya na hindi ko kayang ipaliwanag, ay lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng tanong, ang tanong na nagpatibay sa aming pagmamahalan. Makalipas ang 6 na buwan, nagpakasal kami. Isang simpleng kasal, ngunit ang bawat sandali ay puno ng pagmamahal. Si Jude, ang matalik kong kaibigan, ay nandoon, at siya pa nga ang naging star ng kasal. Nakakatawa ang mga biro niya. Hoy, huwag niyo kong husgahan. Sobrang saya ko lang para sa inyo, sabi ni Jude habang nagkakaroon ng tawanan ng lahat. Dahil sa dalisay na pagmamahal ni Prince, nawasak ang mga pader na itinayo ko. Natutunan kong ang pagmamahal, kapag totoo, ay kayang baguhin ang lahat. Hindi ko na kailangang takpan ang nararamdaman ko, at sa wakas, natutunan kong ipaglaban ang pag-ibig namin. Sino nga ba ang mag-aakalang ang isang bagay na nagsimula sa pagkakamali ay maaaring maitama? Ang mahalaga, sa huli, ay handa kang magpatuloy sa laban, handang panindigan ang iyong nararamdaman, at magsimula ng bagong simula. Dahil sa dalisay na pagmamahal ni Prince, nawasak ang mga pader na itinayo ko. Natutunan kong ang pagmamahal, kapag totoo, ay kayang baguhin ang lahat. Hindi ko na kailangang takpan ang nararamdaman ko, at sa wakas, natutunan kong ipaglaban ang pag-ibig namin. Sino nga ba ang mag-aakalang ang isang bagay na nagsimula sa pagkakamali ay maaaring maitama? Ang mahalaga, sa huli, ay handa kang magpatuloy sa laban, handang panindigan ang iyong nararamdaman, at magsimula ng